Huwag ko daw pagdudahan ang anuman na mangyayari sa loob ng kwarto kasama si Kibuloy. Basta ibigay ko lang daw ang sarili ko, tinanggal niya ang aking bra. Pagkatapos hinawakan niya ang balikat ko at hinila pahiga sa kama. Pumaibabaw sa si Kibuloy tapos pareho pa kaming nakapadyama nun. Kinikis-kis niya ang ari niya sa ari ko. Sinimulan niyang halikan ng leeg ko, nanigas na ako ng husto. Gusto kong sumigaw ng tulong at tanungin kung ano ang ginagawa niya. Nung tinigasan na siya, sinimulan niyang tanggalin ang pajama at pants at underwear ko. Sinipsip niya ang dibdib ko, tinanggal din niya ang pajama, pants at brief niya. Pagkatapos ay tuluyan na akong pinagsamantala ni Apollo Kibuloy. Hi, magandang araw mga kabrad. Nandito na naman ang Kabrad Channel. Welcome back to our channel mga kabrad. And for today's video ay tatalakayin natin ang nangyari kay alias Amanda sa mga kamay ni Pastor Apollo Kibuloy. Oo mga kabrad. Si Amanda naman ang ating topic ngayon, alias Amanda, na ipiniresenta nung nakaraang mga araw pa, no, nung hindi pa nahuhuli si Kibuloy. Pero nung araw na nahuli na si Kibuloy at nagkaroon ng Senate hearing, hindi na siya pinakita. Pero nung nakaraan, ito yung kanyang aligasyon. Pero yan, yung testimony or sinumpaang salaysay ni alias Amanda na yan, ay ilalaban din yan sa korte, ipipresenta rin sa korte yan laban kay Kibuloy sa mga kasong isinampa laban sa kanya. So itong taon na to ay nagtrabaho o naglingkod sa Kingdom of Jesus Christ ni Kibuloy, no? Under kay Kibuloy. Pinag-aral ni Kibuloy ito. Pero as a backgrounder, ito ay na-virgin ni Kibuloy. Hinalay niya to, no? Nung nasa 17 years old pa lang to. So nakaka-interest to mga kabrad. So panoorin natin to, hindi ko na patatagalin to mga kabrad. At pakinggan natin si alias Amanda noong nag-testify siya sa Senate session ni Honorable Risa Hontiveros. Ito na mga kabrad. Gagamitin ko pang abbreviation ng KJC. Pinagsamantalahan ako ni Pastor Kibuloy bilang minor de edad na pinaniwala nila ako na hindi dapat questionin ang pagsasamantala niya dahil mali na questionin ng ama. Namulat po ako sa KJC ministry dahil sa aking ama na masugid na ayan mga kabrad, no, naiyak siya na hindi niya masabi. So siya, parang nahinto sa pagsasalita kasi naiyak talaga siya eh. Kasi kung hindi dahil sa tatay niya, ay hindi siya napariwara. Tatay niya kasi ang may kasalanan nun eh, no? Kasi paniwala kay Kibuloy. Laging nanonood sa TV, pinanonood si Kibuloy at umaattend pa mismo sa ministry ni Kibuloy. Kaya ayun ang nangyari. Isinama niya yung mga anak niya kay Kibuloy. Nakatutok sa palabas ni Kibuloy sa TV. 10 years old po ako nung naging full-fledged member ng KGC ang tatay ko sa aming city. Noong 2009, 12 years old na ako noon, sumisimba na kami sa KJC. Kasama ang kapatid kong babae na 10 years old naman. Mula 2010 to 2011, naging aktibong member kami
ng kapatid ko sa KJC. 2012 na binyagan o nabaptize na kami under KJC rights at mula noon official members na kami. Dito na nagsimula yung pamamalimos kung kani-kanino, pangangaroling, pagbebenta ng OTAP at yung pagbibigay ng mga sobre para sa mag-solicit. Bata pa kami noon kaya wala kaming magawa, kundi sundin ang coordinator kaysa naman ipatawag sa KJC office, mapagalitan at mapapalo kami. Noong December 2012, nirecruit kami ni Marlon Rosete para mangaroling kasama ang group niya na ang tawag ay Psalms of David Orchestra. Sabi niya sa amin, kakanta kami sa harap ni Pastor Kibuloy sa bahay niya sa Quezon City. Doon yan sa KJC Compound, Mozart Street, Greenville Subdivision, Barangay Sauyo, Novaliches, Quezon City. First time namin ng kapatid ko na makilala noon si Kibuloy. Pero nung nakita niya kami ng kapatid ko, ang sabi niya, oh, ito yung magkapatid, kasama pa ang aming apelyido. Noong January 2013, sinabihan kaming magkapatid ni KJC Minister Alain Balmes na naimbitahan daw kami ni Kibuloy na mag-attend at kumanta sa open field concert sa Davao City. Kaya nagpunta ako, ang kapatid ko at ang nanay ko at isa kong kapatid na lalaki sa Davao City, kung saan nakasama ulit namin si Kibuloy for the second time. Pagkatapos ng concert, inimbitahan ako na maghapunan kasama si Kibuloy, kasama ang isang babae na si Ingrid Canada. Doon ni-recruit kami ni Ingrid, kami ng kapatid ko na maging full-time workers. Ang sabi sa amin, bibigyan kami ng libreng paaral sa Jose Maria College or JMC. At magkakaroon ng allowance, may free board and lodging. Ang sabi pa, magiging party daw kami ng choir group ni Kibuloy at makakasama daw sa mga palabas niya sa live TV. Makakasakay daw kami sa eroplano ni Kibuloy, makakapag-travel daw kami ng libre. At doon po pumayag ang aking ina. Noong July 2013, 16 years old na ako nito, na-promote kami bilang close-in pastoral. Sa puntong ito, nilipat kaming magkapatid sa isang dorm sa loob ng KJC Davao Compound. Pagtungtong ko ng 17 years old, mas naging maselan na ang ipinapagawa nila. Tanda ko pa, September 1, 2014, kasi kakatapos lang ng tribute program ng KJC, tutulog na sana ako, pero sabi ng isang kasamang pastoral worker, magpunta daw ako sa dining area ng Bible School dahil pinapatawag daw ako ni Jacqueline Roy. Si Ingrid Canada pala ang nag-recruit sa pastoral dito sa babae na to, si alias Amanda at ang kapatid niya. No? Nirecruit niya itong mga to para madali ni Kibuloy. Katulong si Jacqueline Roy. Pagpunta ko doon, andun nga si Jacqueline Roy, pero walang ibang tao sa dining area. Madilim at tahimik na kasi 10 oras na ng gabi. Tulog na yung ibang mga kasamahan namin. Kinausap ako ni Miss Roy. Ang sabi niya sa akin, Amanda, connection mo ito sa amahan. Privilege na mapabilang sa pastoral, isanctify mo ang sarili mo. Sabi niya, parte daw ng trabaho ng Ministry of the Pastorals na imasahe si Kibuloy. Sabi niya, special privilege daw ito dahil hindi naman daw lahat nahawakan at nakakalapit sa anak ng Diyos. Sabi niya pa, wag ko daw pagdudahan ang anuman na mangyayari sa loob ng kwarto kasama si Kibuloy. Basta ibigay ko lang daw ang sarili ko, maghanda daw ako, maligo, mag-toothbrush. Sinabihan pa akong mag-blow dry ng buhok. Ayun, talagang ginrooming siya, no? Ginrooming ni Jacqueline Roy para ipagkatiwala ang lahat kay Kibuloy na wag nang papalag, yung talagang tanggapin niya na lang kung ano man ang gawin ni Kibuloy sa kanya. Hindi niya naman alam yun, yung bagay na ganun, kasi wala pa nga siyang karanasan. No? Kaya itong Jacqueline Roy na to, talagang dapat to maparusahan din to katulad ni Kibuloy.
Litong-lito ako noon pero sumunod na lang ako. Sabi ni Jacqueline Roy, kunin ko daw yung isang pajama ko at binigay ko sa kanya kasi aamuyin daw niya. Ginawa ko naman. Pagkabigay ko ng pajama ko, inamoy niya at biglang sabi, ipapahiram na lang daw niya ang pajama niya. Yan ang katunayan na talagang nagsasabi siya ng totoo. Kasi ibig sabihin nung inamoy ni Jacqueline Roy yung pajama niya, ibig sabihin may amoy na. Kaya pinahiram yung pajama niya, Jacqueline Roy, sa kanya para hindi ma-turn off si Kibuloy. No? Tandaan po natin mga kabrad na ang kasalanan ng pinakagumawa ng masama ay kapareho lang nung mga tumulong sa kanya. Kasi Jacqueline Roy ay dapat, kung ano man ang parusa kay Apollo Kibuloy, ay dapat ganun din ang ibigay na parusa kay Jacqueline Roy. Bumalik ako sa kwarto ko at siya naman kinuha niya yung pajama niya. Bago ako maligo, pumunta si Jacqueline Roy sa kwarto ko at binigyan ako ng isang t-shirt na may botones at pajama pants. Isang bote ng shampoo na Palmolive Violet at lotion na pabango na Bath & Body Works brand. Ang specific scent ay Enchanted, na paborito daw ni Kibuloy. Hindi ko po talaga makakalimutan ng mga yan. Maligo na daw ako at magkuskus ng maayos. Hinihintay daw ako ni Jacqueline Roy sa kwarto ni Kibuloy. Pagkatapos kong maligo at mag-blow dry, pumunta ako sa kwarto ni Kibuloy sa Bible School building. Yung kwarto na yon may 2 pinto. Yung unang pinto bukas na. Kaya pumasok ako doon. Yung isang pinto papunta sa main room ni Kibuloy. Pagkatok ko, sa pangalawang pinto, pinagbuksan ako ni Jacqueline Roy. Inakay niya ako sa may kama ni Kibuloy. Nakita kong natutulog at naghihilig pa. Nung una, pinaupo muna ako ni Jacqueline Roy sa kama, malapit sa paa ni Kibuloy. Natulog pa rin noon. Pinakita ni Jacqueline kung paano daw imamasahe si Kibuloy. Sabi niya unahin ko daw sa paa. Nakinig lang ako habang dinedemo niya. Tapos sabi na lang ni Jacqueline, hintayin ko na lang daw na sabihin ni Kibuloy kung anong sunod na gagawin. Sabi niya hanggat walang sinasabi si Kibuloy na pwede na akong umalis, hindi ako dapat lumabas ng kwarto. Matapos siyang magbilin, lumabas na siya ng kwarto. Pagkaalis ni Jacqueline, sinimulan ko na yung pagmamasahe hanggang sa namasahe ko na ang paa at likod niya. Inaantok na ako that time kasi halos 1 a.m. to 2 a.m. na po siya. Gising na si Kibuloy nito tapos sinabihan niya ako na umupo daw sa gitna ng kama. Sumunod lang ako sa instruction, umupo ako na naka-cross legs. Nung itutuloy ko na dapat ang pagmamasahe, tumayo siya at umupo sa harap ko. Sinimulan niyang tanggalin ang botones ng t-shirt ko hanggang sa tuluyan niya tinanggal ang buong t-shirt ko. Sabi niya, tumalikod daw ako. Sumunod lang ako doon at tinanggal niya ang aking bra. Pagkatapos hinawakan niyang balikat ko at hinila pahiga sa kama. Nung nakahiga na ako, pumaibabaw sa si Kibuloy tapos kahit pareho pa kaming nakapajama nun, kinikis-kis niya ang ari niya sa ari ko. Sinimulan niyang halikan ng leeg ko, nanigas na ako ng husto. Gusto kong sumigaw ng tulong at tanungin kung ano ang ginagawa niya. Pero naalala ko na bawal akong mag-question. Paumanhin po, Madam Chair. Kung maselan ito, halo po ito sa aking sinumpaang salaysay. Nung tinigasan na siya, sinimulan niyang tanggalin ang pajama at pants at underwear ko.
Sinipsip niya ang dibdib ko, tinanggal din niya ang pajama pants at brief niya na nanginginig na ang katawan ko sa takot. At nakatitig lang ako sa kisame. Pinipigilan ko na lang ang mga luha ko dahil sobra akong nagulat at walang magawa. Pagkatapos ay tuluyan na akong pinagsamantala ni Apollo Kibuloy nung siya ay natapos na. Pumunta siya sa CR. Tulala pa rin ako, nakatitig lang sa kisame. At dito nagsimula na akong umiyak. First time ko kasi ito. Ang dami kong tanong pero inisip ko na lang para makampante na baka ito ang kalooban ng Ama sa buhay ko. Mga kabrad, talagang siya, na virgin talaga siya ni Kibuloy. Kasi sa paliwanag niya, talagang hindi niya alam yung nangyayari. No, talagang siya, yung nakatingin lang siya sa kisame, ganyan na ano pong nangyayari na to. Kasi nga siya wala nga siyang karanasan no. Yun ang papatunay na siya, na virgin pa siya or birhen. Pagkabalik ni Kibuloy galing CR, inutusan niya akong magdamit na ulit. Umupo ako sa sulok ng kama at patuloy ang pag-iyak ko. Tapos tinawag ako ni Kibuloy. Sabi niya, Amanda, humiga ka dito sa tabi ko at matulog ka na. Natulog akong nakatalikod sa kanya pero niyakap niya ako at humawak pa sa dibdib ko. Ayun, habang natutulog sila nakahiga, tapos na silang gumawa. Pero tinatrabaho pa yung dibdib niya ni Kibuloy. Habang natutulog, hinahawak-hawakan pa sa dibdib. Pagdating ng alas 6 o alas 7, pinabalik na ako sa kwarto ko. Sinabihan niya pa ako, mamaya paggising mo ng maaga, huwag kang lalabas sa main na pinto. Doon ka sa likod sa garden. Tumango lang ako at sinabing, opo. Nais ko lang bigyan diin na minor pa ako noong nangyari ang mga ito. Ayun, pinagdiinan niya na minor siya, no? Nung binirgin siya ni Kibuloy, 17 years old siya. Wala pa siyang karanasan kasi, di ba nung mga 12 years old siya, nag-start na sila ron na hindi umuwi. So hindi siya naligawan ng mga lalaki. Si Kibuloy lang ang nakadali sa kanya. Walang nanligaw sa kanyang malalaki, walang nakauna sa kanya kundi si Kibuloy lang. Mula noon ay inobserbahan ko na ang mga miyembro ng close-in pastorals. May isang pastoral lagi na maliligo, magbibihis at gagamit ng kaparehong shampoo at body wash na ginagamit ko. Tulad rin sa naranasan ko, babalik ang pastoral mga alas 6 o alas 7 ng umaga. Ayun, ganun. Ang swerte naman ni Kibuloy. To say, araw-araw may niyayari si Kibuloy ng mga kababaihan, mga bata pa. Ang tindi ni Kibuloy, So kaya kasi ginagamit niya ang Panginoon para magawa niya ito. Anong klaseng tao to? Anak-anak daw siya ng Diyos. Grabe, hindi na siya natakot sa Diyos sa ginagawa niya. Ginagamit niya pa ang Panginoon para i-exploit niya yung mga babae. Mula noon, gusto ko na talagang umuwi sa amin. Hindi ko naintindihan ng KJC Ministry. Noong 2016, may misa sa open field sa loob ng compound ni Kibuloy. Habang nangangaral siya, hiniram ko ang telepono ng isa ko pang kasamahan at tinawagan ko ang nanay ko na saktong nasa airport noon. Napaiyak ako habang nagmamakaawa sa nanay ko na balikan ako sa compound. Pagdating niya, napaiyak ako ulit. Nang hingi ako ng pamasahe kasi sabi ko, gusto ko nang umuwi at sabihin sa kanya ang mga totoong nangyayari. Ayun, buti na lang nakatakas siya at naipagtapat niya sa kanyang ina ang ginagawa ni Kibuloy. Pero yun nga lang, isang beses lang yata nagawa sa kanya yon, kaya lang na virgin siya, yun ang masama. Pagkaalis ko sa KJC, pumunta naman ang nanay ko sa Davao City para i-rescue ang kapatid ko. Pinahirapan nila ang nanay ko.
Pero dahil minor ang kapatid ko, sa kalaunan ay na-release din siya. Buti na lang nakuha nila yung kapatid nito. No, kung hindi yayariin din yun ni Kibuloy. Kawawa rin ang kakahinatnan nun. Ang masasabi ko lang, sobrang traumatic ng pinagdaanan ko sa loob ng KJC compound. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako nakaka-recover. Hindi nila nilalabas ang aking transcript of record sa GMC. Ang paaral ang pag-aari ni Kim. Dahil may utang daw kaming tuition, kami ng kapatid ko. Samantalang, una pa lang, sinabi nila na kami ay scholar. Nakipag-ugnayan na rin ako sa mga dating pastoral na hindi na rin kontaktado sa KJC. Ibinahagi din nila sa akin ang kanilang mga kakilakilabot na karanasan sa loob. Alam kong hindi lang ako ang minor de edad na biktima ng sexual harassment ni Kibuloy. So, hindi lang pala siya ang biktima ni Kibuloy. Halos araw-araw ay may nilalapastanganan si Kibuloy sa mga miyembro ng kanyang pastoral. So, ang dami niyang nabiktimang mga babae, mga kabrad. Kawawa ang mga ito, hindi nagreklamo. Talagang, inalay na nila yung, yung sarili nila. Akala nila totoong anak ng Diyos si Kibuloy. Pinapasalamatan ko ang kumiting ito sa pagkakataong magsalita sa harapan ninyo ngayon. Thank you po. Ayan na nga po mga kabrad, ang sinumpaang salaysay. Binasa niya ni alias Amanda ang kanyang ginawang sinumpaang salaysay sa Senate hearing ni Honorable Lisa Ontiveros. Binasa niya na lang kasi sinulat niya yun eh. Tapos ay pinanumpaan niya sa prosecutor yan. Binasa niya, ibig sabihin niyan ay totoo yan na siya ay sumusumpa na ang lahat ng kanyang mga salaysay na ito ay pawang katotohanan lamang.